Ano sa tingin nyo? Get ba natin? Get ba natin? Monster 2 oh. Kasi sobrang grabe experience nito. Sobrang solid. Napakagandang motor. 937. It's not about the kilometers per liter, but the miles per liter. Diba? POV. Nasa garahe mo na yung pinakamimithi mong motor. Labas muna natin yung Ducati Monster 937. Natutuwa talaga ako guys, to be honest, pagka may mga bagong motor na nakakapasok dito sa mini garahe namin. Lalo na kung paiba-iba, diba? At the same time, you're manifesting it na legit na nakastay yan dito. Actually, marami nag-congrats sa akin dito. Technically, loaner bike lang naman natin to from Ducati Philippines. Labas natin today. Sun is out. Let's bring the monster out. Char. So ito maganda sa kanya guys ha. Kahit na naka-thermi exhaust siya, ito yung tunog niya pagka idle or cold start. Syempre the beautiful TFT of Ducati. Start natin guys ha. Super di naman siya nakakabulabag para sa mga kapitbahay. Diba? Very ano lang, very low key lang yung datingan. Pero like I said, parang naka-baffles pa, you know. May mga baffles pa siya. So kaya hindi pa siya super lutong. So painitin lang natin siya guys. Then labas tayo. Alright, the monster is out. Let's go out. Later guys, papakita ko sa inyo itong nasa TFT display. Pero for sure, some of you alam naman na yung mga laman nito. Pero sa mga hindi nakakalam, i-share ko pa rin sa inyo. Feel natin yung bike sa city, sa konting stretch. Ma-maximize natin as much as possible tong bike na to para ma-feel nyo kung ano yung na-feel ko during our ride dito sa Ducati Monster 937. Alright, big thank you to Ducati Philippines, Postoti, Renzo, Sir Omi for lending me this 937. Binalik ko sa touring kasi last time nung umuwi ako nung kinuha ko to, umulan eh. Natakot ako. Set natin na sports. Yun, sport na. Pag nagbiblink na yun guys na sport or yung modes na pinili nyo, sabihin, yun na yan, activated na yan. Let's go! Technically, di ba, parang ano bang classification itong bike na to? Parang medyo naked. Komportable yung pwesto mo, pero medyo ano ko pa rin, aggressive pa rin yung dating. Hindi siya kasing aggressive nung Street Fighter, yung tipong may konting angle of being aggressive, pero komportable. Yun yung masasabi ko naman. The amount of torque, grabe. Hindi ka bibitinin nito talaga sa mga overtake. Grabe, nakaka-inlove tong bike na to. Paano kung biglang bumaliktad ng universe, bigla tayong pala rin magkaroon ng monster? Ano sa tingin nyo? Get ba natin? Get ba natin? Monster 2 oh. Kaso kasi diba medyo dun tayo nakilala sa Hyper eh. Kaya as much as possible gusto ko sana Hyper RTE eh. Pero what if by looking at this cockpit to, oh, tingin nyo guys, comment down below. Pangin lang tayo Comex para maganda-ganda ang ating biyahe. Dumi ng motor pa ngayon guys, sorry kasi mulan nga last time eh. Wala akong oras maglinis ng motor. Pero mamaya lilinisin natin yan syempre. Thank you kuya. Ganda no? Ito pala potential buyer natin, Boss Iman. Pogi no? Tsaka kayang-kaya mo. Sakyan mo. Tapos ako nagagamit nito. Sasakyan ni Iman yung ano, yung bike ko. O, diba? For the reference, anong height natin, boss? 6'2". Ayun, 6'2". 5'4", oh. For your reference, guys, oh. Tiptoe sa 5'4". Ayan. Pagka naka-straight yung bike. Pero carry na yan. Diba? Alright, so labas natin yung monster. Kasama natin si Iman.
Gamit niya Vespa S150. Habang traffic guys, discuss ko sa iyo ito sa TFT display. So this one guys, tulad sa mga any other updated or latest bikes ng Ducati. So syempre, ayan yung pinaka TFT display niya. So meron ka ditong tachometer, gear indicator, speed indicator or speedometer, oras, yung fuel gauge niya guys. Tingnan mo. Pwede kang pwede mo siyang iset ng range, or pwede ka namang mag-set ng mga bars, ganun. So dito currently naka-select tayo sa range. So kaya makita mo yung fuel niya, ini-indicate niya ngayon yung range nung fuel remaining. So sa fuel remaining natin for now, 83 kilometers pa yung kaya niya itakbo. So makita mo rin dito yung air temperature, your total kilometers. So singitan guys, tingnan mo hindi ka naman, medyo may confidence ka dito sa Monster kasi nga, like I said, mababa siya. Kung nasa mga 5 feet ka, kayang-kaya mo tong bike na to. Tulad ko 5'8", flat na flat foot ako. So super confident ako na magbababa ng paa. Kumbaga maalalayan ko yung motor kahit anong klaseng singit gawin ko. Sarap isingit, very agile, napakagaan. Woo! Saan ka pa? Later, test natin yung preno niya guys. Siyempre, lahat yan ite-testing natin. Sana wala akong makalimutan Head turner, tingnan mo naman si kuya O diba? Sinusundan pa ng tingin. Woo! Preno, lakas guys diba? That's the power of Bravo. Ito yung talagang legit na isa pang magbibigay sa'yo ng confidence. Basta overall itong bike na to guys, it will give you confidence sa riding, promise. Yung preno, yung hatak, yung seat height, everything, no bullshit. Parang sa mga ganitong klaseng bike, kaya kanya ng protektahan sa kahit anong klaseng gusto mong gawin sa kanya. Kung gusto mong huminto ng mas mabilis, hininto ka niya kasi ang lakas ng preno. Siyempre, team up yan sa technology na meron to, like mga traction control, wheelie control, diba? ABS. Super safe nung bike. Sky's the limit, kumbaga. Siyempre, hindi ko naman sinabing walwalin mo yung bike. Nasa rider pa rin naman yan at the end of the day. Diba? Yun from arangkada to preno, lakas Ay, sarap naman ito. Later I'll discuss to you yung mga naman ito, physical features. Dito kasi guys, meron yung mga naka-indicate dito, Ducati traction control, quick shifter, ABS, lahat yan kasi per feature. Like yung traction control, na-edit mo kasi yan. Pati yung mga wheelie control, na-edit mo yan, yung lakas niya. Technically numbers yan yung mga 1, 2, 3, ganyan. Kumbaga nasiset mo siya sa preference ng rider. Kaya siya super ganda. Yan, technically yun nasa dashboard or TFT display. Meron siya ditong ilaw for warning light, tapos the rest are icons na, like mga check engine, ganyan, ilaw. So again, for the 937 Plus guys, if you're going to get this one, kasama na po itong windshield. Okay, for the Plus for the Plus. And itong seat cowl, this one. Pag standard kasi, pillion seat to. Sa 937 standard and sa 937 Plus, stock exhaust. Hindi to yung exhaust. Aftermarket yan. Appreciate the headlight. Napakabogi ng headlight. One of a kind. Sobrang solid. 937. Tapos this one, itong Öhlins na steering damper guys, is aftermarket din syempre. Dito tayo nakapag-expressway guys, sorry kasi limited din yung oras ko. May lakad pa tayo mamaya. Pero kaya natin pinili dito sa Tanghari kasi medyo makakabanat-banat tayo ng konti dito. Di naman tayo magkakamuti. Kumbaga tetestin lang natin yung power na to para lang ma-feel nyo. Magmamaralaki naman tayo using this bike kasama naman natin sila Richard din. Yung quick shifter niya and auto lift guys, smooth. Kakagat yung mga quick shifter kahit anong RPM, pero mas smooth siya sa higher RPM. Grabe, ganoon pa na yung mga kurbada na na ako. Ang sarap na sa pakiramdam. Diba? Ang sarap! Di ko rin na-extra job. Sobrang grabe. Napakagaan niya guys Ang dali niyang ganyan
937. Almost a 1,000. To, para di magwabol pag high speed. Mustang. Solid ang Monster. Wow. So abangan nyo yung ride namin sa Marilaki guys. Gagamitin natin to. So para total experience na sa street tsaka sa city, the same time nakapag twist pa tayo, diba? You know, diba? Straight, tapos walang katao. Nakaka-tempt. Like I said, laking tulong nung pag-grip ko sa tank. Super meron siyang room for ties. Nagmamalaki sa akin ni Renzo to eh. Yung mga tipong malakas na sa'yo yung Street Fighter, kahit yung V2, men, ito, pwedeng saktong-sakto sa'yo to. Ay, grabe. Dito naman sa handlebars niya, yung mga controls dito technically more on ano naman, basic. Siyempre yung mga toggles for the TFT. And dito yung quill switch, tapos hazard. Technically yun lang naman yung nandito sa handlebar section. Yung suspension niya guys, I'm not sure anong tawag, pero hindi pa siya adjustable for the plus. Tapos meron kang mono suspension na nasa gitna dito sa likod. Di rin ako sure kung anong brand. Ito yung taillight niya guys. Turn signals, ayan. So pagka tinanggal mo to, medyo mas pogi na to kung papa-NRC mo siya, papa-tail tidy mo siya. Ayan o. Then ito yung tsura niya pagka sa rear. And ito naman yung tsura niya pagka sa harap. Diba? Napaka-pogi. Pag nasa gilid, kasama ang, kunyari, nagpa-exhaust ka na. Ayan ang itsura niya. Whew! Diba? Saan ka pa? So equipped again with Brembo brakes both front and rear. 937 engine. Tapos naka Diablo Rosso Tuna tires ka na. The riding modes naman guys, dito naman meron siyang tatlong modes. Meron siyang touring, sport, and urban. Tapos alam ko pwede mo siyang yung riders mode, parang ganon. That's the 937 guys. Sana wala akong na-miss out. Yan, abangan nyo yung ano natin, yung ride natin with Richard and TJ sa Marilaki. Tambay muna tayo dito kasama si Iman sa Dear Joe. Saktong kape lang tayo this Sunday morning. Hindi ko na napakita sa inyo yung kinain namin, putik. Pero order kami ng 4 cheese, tapos nag-hot coffee lang tayo since may ubo tayo. Yan, kasama natin si Boss Iman. Dati nating katrabaho sa nung first job ko. Tapos yun, kasolid talaga. Walang iwanan. Kahit matagal kayo di nag-uusap, diba? Alright. Dito tayo sa guys, sa Daang Hari na Dear Joe. Dito tayo nag-breakfast muna for today. Sobrang kasi dito, peaceful ng lugar. Ayan may mga papaya trees, diba? Para medyo social. Tapos yun ayan ang motor mo, diba? Later kasi punta tayo sa birthday ni Jacob, anak ni Alexis. Ayan, happy birthday kay baby Jacob. Let's go. Sana wala akong nalimutan na i-feature dito sa bike na to guys. Binubuyo ko mag big bike mukhang ayaw ng asawa ayaw ni Nadine. Overall kamix, grabe tong Monster. Kunyari nagdadalawang isip ka na bumili ng Monster, ito na yung sign kung napanood mo to, nakunin mo na yung Monster na yan. Kasi sobrang grabe experience nito, sobrang solid, napakagandang motor. Again, mabibili nyo to guys right now as we speak. Ongoing yung promo ng Monster Standard. You can get this bike for 850k na lang, 90,000 off from the SRP. Message nyo lang si Renzo or visit the nearest Ducati branch near you.
di ko lang alam anong exact weight nito, mapa-wet or dry weight nito, pero sobrang gaan naman niya pag nakahinto. Sobrang mas lalong gumaga pag umaandar, di ba? Then fuel consumption, hindi naman natin ma-discuss right now kasi pag mga ganito kasing ride ng mga pabanat-banat lang, hindi natin siya mag-gauge eh. Given naman yan pag Ducati, di ka naman titingin sa fuel consumption, di ba? It's not about the kilometers per liter, but the miles per liter, di ba? Eh no, tingnan mo naman no, flat foot na flat foot. Kahit ganyanin ko guys, ang gaan niya. Hindi ka matatakot na matutumba siya. Lalong-lalo na pagka flat foot ka. Wala, yun na masasabi ko. And pero overall, napaka solid nung bike guys. So again, big thank you Ducati Philippines, Boss Omi. Yan, kaya Sir Toti. Sobrang thank you. Yeah baby. Yun, that's it baby. Wala na akong battery. Natapusin na natin yung video dito guys. So again, if you like this video, like mo na yung video natin and share mo na rin kung gusto mo. Share mo to sa tropa mong gustong mag Ducati at gusto mag Monster. Maraming salamat sa pagsama. Salamat Iman. Abangan nyo yung mga susunod pa nating video dito sa Monster. So guys, and I'll see you on our next video. Peace out. Run it up outside. You can meet me on site if you wanna go outside. Talk cheap, pay the price. Run it up outside. You can meet me on site if you wanna go outside. Talk cheap, pay the price. I've been up no sleep. I'm a big dog. You ride with the sheep.